malapit na pong mag-in ang year 2020 at darating na ulit ang panibagong taon. Ang tanong ko lang po, na-enjoy ba ninyo ang 2020? Amen. Kung ang iba nagsasabi sila na hindi nila na-enjoy ang 2020, siguro tayo naman po kahit ganito yung naging sitwasyon, na-enjoy pa rin po natin dahil nga binabanggit ng Biblia, in everything give thanks. Hindi lang po sa mga panahon ng mabubuting panahon tayo maaaring magpasalamat, kundi sa lahat ng panahon na may nangyayari sa ating buhay at maging ang panahon. Babasahin ko po sa inyo ang aklat ng Ecclesiastes from chapter 3. Ito po ay napaka-popular na naririnig po ninyo. Pero nais ko lamang pong i-share din po yung binibigay ng Diyos na kaalaman patungkol po sa chapter na ito. From chapter 3, from verse 1 to 8. Ito po ang kanyang binabanggit. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Panahon ng pagsilang at ng pagkamatay. Panahon ng pagtatanim at ng pagbubunot ng tanim. Pagbubunot ng danim. Ang panahon ng pagpatay at ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at ng panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at ang panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo na nahayag sa aming kalagitnaan. Wala pong kupas, walang nabago sa iyong mga salita. Ito ay yung salita noon, wala pa kami sa mundong ito, at hanggang ngayon at kailanman ay hindi magbabago. Pagpalain niyo po ang bawat makikinig. Pagpalain mo rin po ang iyong lingkod. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesus. Amen. Alam po natin na aklat ng Ecclesiastes ay sinulat ng isang lalaking pinagkalooban ng karunungan ng ating Panginoon. At ito ay kanyang inilathala ang buhay na kanyang naranasan at nakita habang siya ay nabubuhay. At alam din po natin na ang aklat na ito ay ipinapakita niya ang pananampalataya batay sa Biblia. At kung ating papansinin, marami rin po ang nakadarama ng kaaliwan, katiwasayan sa kanilang mga buhay dahil sa aklat na ito nakikita nila ang kanilang mga sarili. At tinalakay din po ng lalaking ito kung gaano kaikli ang buhay na mayroon po tayo ngayon. At nung panahon na siya po ay nabuhay, may panahon na siya po ay lumayo sa Diyos. Pero hindi nagtagal. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang sariling adhikain, kundi lumapit at bumalik pa rin sa Diyos. Dahil alam niya na ang lahat ng kanyang kailangan, lahat ng kanyang kaalaman, lahat ng kanyang karunungan ay galing sa Diyos. Walang iba. Ang lalaking ito ay si Haring Solomon.
na kung saan ay pinagkalooban siya ng karunungan ng ating Panginoon. At kung babalikan din po natin, sabi nga, ang panahon ay nangyayari sa daigdig na ito at nagaganap sa panahon na itinakda ng Diyos. Alam po natin na ang panahon ay nagbabago. Naniniwala po ba kayo? Hindi ganito ang panahon noon. May mga panahon na kung saan, nung ikaw ay isinilang sa mundong ito, ay hindi mo naranasan yung panahon na mayroon tayo ngayon. Ibig sabihin lang po noon, ang panahon ay nagbabago. May kanya-kanyang panahon ng iba't ibang bansa, gagaya ng ating bansang Pilipinas, may panahon ng tag-init at may panahon ng tag-ulan. Dalawa lamang po, tama po ba? Tag-init at tag-ulan. Pero kung ating titignan, sabi nga, sa silong ng langit, lahat ay nagbabago. Hindi lang po ang panahon ang nagbabago, maging ang tao ay nagbabago. Tingin sa katabi. Di ba? Nagbabago din po ang tayo. Kagaya ng ating nabasa, may panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatay. Ibig sabihin, may panahon na tayo naging bata at may panahon na tayo naging matanda na. At totoo po yan. Nagbabago ang tao. At hindi lang ang panahon ang nagbabago. Pero mayroon po isang hindi nagbabago kailanman. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. At kung sino po yun, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Alam niya ang nangyayari sa mundo. At alam din po niya kung ano po yung magiging solusyon sa nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya meron po minsan meron akong nakita doon sa Facebook yata yun. Dahil bihira naman po akong magbukas kasi nagsasanay pa rin po ako. Sabi nga nila, na kung kailan tumanda, kaya naging gwapo. Tingin sa mga lalaki, kung kailan tumanda, naging gwapo. Minsan, binabalikan ko po yun, nung panahon na nagkakaedad po ako ng around 26. Kasi nung nag-start po ako sa ministry, 22. Nung 26, nakita ko yung itsura ko doon, ang pangit. Napagkakamalan ko yung aking sarili na talagang NPA. Nandun sa kabundukan, ang haba-haba ng buhok. Ang dungis-dungis ang itsura. Pero, hindi naman yung tinitignan ni Lord yung panlabas na nyo, kundi yung puso. No? And then, napansin ko, na habang ako'y tumatanda, nagbabago. Hindi na ako katulad nung nagkakaedad ako ng 26. Bakit? Nakakapag-BB oil na ako ngayon. Noon, hindi. Thank you, Lord. At maging sa inyo, mga kababaihan. Tama mo ba? Kung kailan ka tumanda, yun naman yung panahon na nagiging maganda ka na. Tingin sa mga kababaihan. Tama? Nangyayari po yan. Bakit? May mga pagkakataon na hindi mo nagawa noon, na nagagawa mo na ngayon. At yan ang nagiging resulta. Kaya konting aral lang po ang gusto kong ibato sa inyo. Na ganito ang pamagat. From Ecclesiastes. And then, balikan ko po yung Psalms 71. Mayroon pong isang lalaki doon na talagang na din. Pero bago po yun, ito po yung ating nagiging tema. Pakibasa po. Ano daw yung ating naging tema? Growing old, gracefully. May isang lalaki doon po sa Psalm 71. Nasabi niya, mula nung aking pagkabata, nakita ko na ang pag-iingat mo sa akin, Lord. Pero ngayon ako'y tumanda na. Alam ko, nanghihina na ang aking katawan. Mayroon na po siyang panalangin na, paano na lang kaya ako? Ngayong ako'y matanda na. Nanghihina na ang aking katawan. Pero, sa panahon na nananalangin po siya,
na hinihingi niya ang gabay ng Lord dahil sa kanyang nararamdaman bilang isang taong tumatanda na. Mamaya po, mayroon pong reply ang ating Panginoon. Doon sa conclusion ko, sasabihin ko mamaya. Kaya, kung ating titignan dito, yung topic, growing old gracefully. Tumanda na may ikinaganda. Pakiulit mo. Tumanda na may ikinaganda. Ang tanong ko po, sa inyong pagtanda po ba'y may ikinaganda ang inyong pagtanda? Sino sa inyo dito tumanda na walang ikinaganda ang iyong pagtanda? Alam po ba natin na ang pagtanda ay grasya ng Panginoon? Amen. Ano kaya kung ikaw ay isinilang noon, ay hindi ka na tumanda? Masasabi bang grasya ng Lord na nanatili ka sa pagiging sanggol? Siguro maaari, pwede. Pero ang design ng buhay, pag tayo ipinanganak, normal lamang po na tayo'y tatanda. Ano nga ba ang ikinaganda sa ating pagtanda? Siguro, pwede mong sabihin, marami kang natutunan sa buhay. Sino sa inyo po dito maraming natutunan sa buhay sa iyong pagtanda? Yes. Personal sa buhay ko, sa aking pagtanda, marami po akong natutunan. Iba't ibang uri ng pag-uugali ng tao at maging ako. Iba't ibang pananaw na aking nakita. Nasilayan. Siguro ang iba sa inyo, marami kang natuklas. Natuklas mo ang pagiging mabait, pagiging masama ng isang tao. Nakilala mo ng lubos ang iyong sarili. Nakilala mo kung sino ang mga tao na nasa iyong kapaligiran. At yun po ay katotohanan. Marami kang nakita na likha ng Diyos sa iyong pagtanda. Kasi kung nanatili tayo sa pagiging bata, hindi mo nakita ang ganda ng mundo na nilikha ng Diyos. At hindi lang po yun. Nagkaroon ka ng karanasan. Ba't ibang aspito ng iyong buhay? Tama po ba? Kaya kung ating titignan, ang may akdang Ecclesiastes ay nakita niya yung buhay. Natalakay niya kung ano nga ba ang buhay na mayroon sa mundong ito. At hindi lang niya nakita, sabi ko nga kanina, ito'y kanyang naranasan. To growing old gracefully. Isa-isahin po natin. Una, para daw tayo ay lumago at magiging maganda ang kalalabasan nito sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay at habang ikaw ay tumatanda. Una, pakibasa mo. Give up your grudges. Huwag ikasama ng loob ang iyong pagtanda. Sino sa inyo dito sumasama ang loob mo kapag ikita mo ang iyong larawan sa salamin na ikaw ay tumatanda na? Sino po sa inyo nasusuklam sa kanyang sarili sa iyong pagtanda? Siguro yung iba, ano ba naman ito? No? Sana nanatili na lang ako sa edad na ganito. Hindi na lang sana ako tumanda. Bakit? Kasi, mayroon kang nakikita sa salamin. Kagaya ko, pumuputi-puti ang buhok. Pero sabi niya, hindi paglago kapag lagi mo lang tinitignan, no, ang sarili mo at tinutuya mo. Ang dapat mong ikasaya. Tumanda ka sa mundong ito na alam mo sa sarili mo na hindi sayang ang iyong pagtanda dahil may nagawa, nakakita na hindi mo nagawa, ikaw ay bata pa. Kaya nga kung ating titignan, panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamali, lagi nating tatandaan. May panahon na tayo po ay gagawa. At kapag ikaw'y wala na sa mundong ito, panahon naman na ikaw na mamahinga.
Kaya, lagi nating tatandaan sa ating buhay. Sabi ko nga, huwag ikainis ang iyong pagtanda. Dahil minsan may mga tao na sana hindi na lang ako tumanda. Pero nung ikaw ay bata, nung ako ay bata, ang nais mo ay tumanda. Tama ba? Sino sa inyo, nung ikaw ay bata, ay sabi, manatili na sana ako sa pagiging bata. Kaya nga, sabi ni Moses, no? Yung binabasa ko, yung sinasabi ko kanina from Psalm 71. Nung siya ay bata, alam natin ang naging karanasan ni Moses. Na muntik na siyang mawala sa mundo. Pero dahil sa pagpapala ng Diyos sa kanya, no? Naligtas siya. At siya'y nabuhay sa isang lugar na kung saan alam niya na siya ay pagpapalain. Pero dumating ang panahon na siya'y nagkamali. Siya'y umalis. Pero sa punto na siya'y nag-iisa, nagmumuni-muni, natanto na niya na ang kanyang mga kasamahan ay naghihirap sa isang lugar na kung saan ay nagtatap. And then, inutusan siya ng Diyos na siya'y bumalik. At sa kanyang pagbabalik, alam po natin ang kanyang naging edad. Pero kapakipakinabang pa rin po ang kanyang buhay, bagamat siya po ay tumanda na. Kaya yun din po ang nakita ni Solomon. Sabi niya, huwag ikainis, huwag ikasama ng loob ang iyong pagtanda. Kung ang iyong ginagawa naman ay may kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Kaya sa atin po, to grow old gracefully, give up your Huwag na huwag mong kainisan ang iyong pagtanda. Huwag na huwag mong kagalitin ang sarili sa iyong pagtanda dahil alam natin na tayo ay dadako sa ganitong kalagayan at ang napakaganda mo ay mayroong kang ginawa sa iyong pagtanda. Amen. Yun po yung katotohanan. Pangalawa, dahil sabi natin, grasya ang pagtanda. Dahil sa iyong pagtanda ay mayroon naman pong ikinaganda. So, realize your value does not diminish in God's sight with aging. Kailangan po din natin maintindihan na walang bawas sa mata ng Diyos ang lahat ng iyong ginawa. Naniniwala po ba kayo? Ang Diyos po kapag nagre-record, wala po siyang nilalampasan, wala po siyang iniiwan, no? Wala po siyang binabawasan. Lahat po, alam ng Diyos ang ating ginagawa. Naniniwala kayo? Bawat kilos po sa buhay, alam ng Diyos. Kahit tulbak ng Diyos, ang bahagi ng buhay ko sa ating ginagawa. Pero ang napakaganda, you need to realize that your value does not diminish in God's sight. Hindi kawalan. No? Ang iyong ginawa sa mata ng ating Panginoon, sa iyong pagtanda, sa ating pagtanda, lahat dito, ang iyong ginawa sa mundong ito. Kaya nakakabilis na po yung mga tumanda na, pero hanggang ngayon, buo pa rin ang kanilang pananampalataya. Buo pa rin ang kanilang damdamin para maglingkod sa Diyos. Siguro isang uliran sa ating lahat. No? Yung ina ng ating simbahan, si Mamang. Salamat nga pala. Dahil si Mamang ay lubusan na po siyang gumaling. Amen. Alam natin na siya po ang modelo sa pagtanda. Si Mama. Na kahit alam natin na yung kanyang edad ay talagang nag-uumapaw na po. Blessed na po siya. Iwan marating yung edad ni Mama. Ilang edad na po ba si Mama? No? More than 85 na yata. Pero, kung ating tanang Panginoon,
Parang ayaw niya. Nauuwi muna si mamang. Doon sa kanyang piling. Bakit? Kasi kahalubot ang kanyang ginagawa. Siya ang ulirang ina. Siya yung ulirang matanda na kumbaga ibinigay ng Diyos sa atin sa simbahan na ito. At hindi lang sa simbahan na ito, lahat ng nakakakilala sa Kanya. Kaya ito, mga kapatid, sa iyong pagtanda, kailangan mayroong kang nagagawang maganda na ito ay sa kaisipan ng ating Panginoon at sa isipan ng bawat tao na nakakakita sa iyo at nakakakilala sa iyo at kasama mo sa buong sambayan mo. Amen. Napakaganda. Maari tayo ng mga hindi na maalaala yung mga bagay-bagay minsan na magaganda na ating nagawa. May panahon ng paglimot, sabi niya dito. Pero may panahon ng pag-alaala. Ibig sabihin, ng ating ginawa sa ating pagtanda, nakalimutan mo man yon. Pero ang Diyos, hindi niya nakalimutan, ito'y kanyang naala. Lagi mong tatandaan. Panahon po, na sa ating pagtanda, kailangan makikita. Mayroong ka pa ring magagandang ginagawa para sa ating Panginoon. Hindi ang edad para hindi na tayo makapaglingkod ng buo sa ating Panginoon. Hindi ang edad ang dahilan. Hindi mo na maibigay yung karangalan na para sa ating Panginoon. Ng iyong paglilingkod niya. Kaya sa atin po, napakita pa rin po natin yung pusong mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon na siyang may lalang sa atin. Dahil sabi ko kanina, kahit isang tuldok nawa, maalaala yon ng ating Panginoon. Walang bawas. Kapag tayo humarap sa Kanya, ilalatag niya lahat, ang lahat ng ating ginawa. Dahil siya, ang Diyos, ay hindi nakakalimot sa lahat ng bagay na Kanyang nakita. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Pangatlo, to growing old gracefully. Sabi nga niya, appreciate and value your experience. So, napakahalaga po na ito po ay dapat mong ikatuwa. At pakamahalin ang iyong naging karanasan sa buhay sa iyong pagtanda. Amen. May kanya-kanya tayong karanasan. May mga mapapait na karanasan. Maari ang iyong naranasan. Sino po dito may mga mapapait na naging karanasan? Di ba? May mga mapapait. At minsan, may mga matatamis din po na karanasan na dumating sa buhay mo. Sa buhay ko. At minsan, masasaktan. At mayroon ding mga mabubuting karanasan. Pero sabi niya, dapat mong ikatuwa. Dapat mong pakamahalin ang mga nangyari at nangyayari pa rin ngayon sa buhay mo. Sa atin po, kung kailangan mong ilibre ang iyong sarili dahil walang naglilibre sa iyo, ilibre mo na lang sarili mo. Amen. Pwede naman po yan. Tama? Kasi wala ka nang mahintay na maglibre sa iyo eh. Yan ang ginagawa mo. Ilibre mo ang sarili mo. Kung walang magpakain sa iyo, pakainin mo na lang sarili mo. Huwag mong hintayin yung tao na magpapakain sa iyo dahil hindi kanya pakakainin, kundi ikaw na lang magpakain sa sarili mo. Appreciate yourself. Amen. Regalo mo ang sarili mo kung walang magririgalo sa iyo. Kaya sabi ko dati, Lord, kailan ko kaya maririgaluhan ang aking sarili? Dahil hindi naman sapat ang mayroon sa akin. Siguro naririnig yun ni Lord. May mga panahon na puro na lang regalo
Ang ibig sabihin, puro galing sa ibang tao na lang yung aking natatanggap. Praise the Lord sa mga taong nagbibigay. Amen. Pero sabi ko, Lord, kailan din kayo na-miss ang sarili ko ang ririgaluhan ko? Sa totoo lamang po, yung blue na sasakyan, yun, irigalo ko sa sarili. Hindi po galing sa ibang tao yun. Galing sa akin. Binili ko, inirigalo ko sa sarili. Amen! Napakahalaga po. Dahil nga, gusto ng Diyos na mag-ikot tayo sa buhay habang tayo'y tumatanda at habang tayo'y naglilingkod sa Diyos. Kaya kapatid, kung mayroon ka ngayon na kailangan mong ikatuwa, kailangan i mo lang ang iyong pagtanda. Amen. Tingin-tingin sa katabi. Enjoy mo pagtanda mo. Huwag kang maburing, kaibigan. Minsan nabuburing ka na. Huwag kang maburing sa iyong pagtanda. Dahil sabi ko kanina, mayroon ka na nagawa na maganda sa iyong pagtanda. Maliban na lang siguro kung wala ka nang nagagawang maganda. Siguro, pwede na natin ipag-pray. Kunin ka na ni Lord. Kasi wala lang di maganda. Sabi nga, mas mabuti pa na maligtas lang yung kaluluwa kaysa mapunta pa sa impyerno. Di bali na yung katawan mo, punta sa impyerno, wag lang yung kaluluwa. Ito mahalaga po yun. Na sa ating buhay, kailangan mong ikatuwa at pakamahalin ang iyong naging karanasan sa buhay. Yung karanasan mo, mahalaga po yun. Amen. Naniniwala po ba kayo? Na ang iyong karanasan noon hanggang ngayon ay napakahalaga. Yung karanasan ko noon, hindi ko po iyon iniwan. Naaalala ko pa rin po yung karanasan ko noon. Napakahirap. Pero yun po yung naging baon ko. Para hindi po ako bumitaw sa paglilingkod ko. Kung wala siguro akong naging karanasan, no, na mahirap, siguro, wala na rin po ako ngayon sa mundo. Pero yon ang nagbigay sa akin ng lakas. Yon ang nagbigay sa akin ng tatag. Yon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang patuloy akong maglingkod sa Diyos habang ako'y nabubuhay. Kaya mga kapatid, mahalaga ang iyong pagtanda. Pakisabi mo ng malakas, ituro mo lang, mahalaga ang iyong pagtanda. Totoo po yun. Kaya nga, sa atin, tinuturuan po tayo para atin pong ma-appreciate yung ating pagtanda at yung naging karanasan mo sa buhay. And then, yung kasunod po, to growing old gracefully. Sa letter C, grace po yung sinishare ko sa inyo. Continue to serve God. Ang isang taong binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na mabuhay hanggang sa marating mo yung edad mong yan at darating pa yung ibang taon sa buhay mo. To grow gracefully. Ipagpatuloy ang paglilingkod mo sa Diyos. Dahil sabi dun sa verse 12, no? Walang pinakapagandang ng tao ngayon, kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti para sa Diyos. Amen? Totoo po yun. Binibigyan naman tayo ng pagkakataon na magpakaligaya. Pero piliin mo, yung mga bagay na gusto mong magpapaligaya sa iyo. Baka yung kaligayahan naman na yon ay kontra doon sa sinasabi ng Diyos. Magpakaligaya tayo. Ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Magpakaligaya po tayo. Dahil alam ng Diyos na yun yung gusto niya na makita sa atin. Pero sa tamang kaparaanan. At sabi niya, gumawa kayo ng gumawa ng mabuti. Wala po siyang ginawa doon. Magpakaligaya kayo sa lahat ng gusto niyo. Pero, ang karunungan na mayroon si Solomon, alam natin, sabi ko kanina,
Ito'y angkop sa Biblia. Dahil napakahalaga na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya binabanggit niya dito, marami daw mga matatanda na nandun na lang nakaupo sa kanilang mga rocking chair. Hinihintay ang panahon na sila po ay lagutan ng ining. Okay naman po kapag ang mga matatandang yon naka-rocking chair at ganito kapag may mga live, may mga ganitong gadget na pwede nilang gamitin para makaparunood, no, makaparinig ng salita ng Diyos, okay lang po. Pero yung nakapalangka na lang sila, na wala nang ginawa, hinihintay na yung panahon, yung oras, na huling hininga nila at sila'y mamamatay, parang walang pakinabang sa mata ng. Kaya sa atin po, alam ko, nakaupo man tayo ngayon dito, alam natin ito'y napakahalaga sa mata ng ating Panginoon. Kaya sa atin, huwag po tayong titigil. Dahil ang panahon, pinapatigil po tayo, halos. Sa sitwasyon, ini-inject ng kaaway na magkaroon ng takot. Dahil nga, may nakamamatay na virus na pwedeng umatake sa bawat isa sa atin na hindi natin nakikita. Pero napakaganda. Darating man ang panahon, sabi nga niya, na tayo'y dadapo sa lugar na yan, na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Kalwalhatian ng Panginoon. Ang iyong pagkawala, ang ating pagkawala sa mundo, na ako'y nagpapatuloy na naglilingkod sa Kanya. Kaya, yung madalas na sinasabi ni Paul, ang ay hindi kawalan sa mata ng Panginoon. Hindi po ito pagtatapon, hindi daw ito basura sa ating Panginoon, yung ating ginagawa, kundi ito isang bagay na napakahalaga na Kanyang pinakaingat-ingatan sa Kanyang kaharian. At darating ang panahon, tayo rin po ang makikinabang at tayo rin po ay i-appreciate ng Lord. Tayo din po ay re-recognize ng ating Panginoon. Kaya sa atin, huwag kang bibitaw. Huwag kang ayaw. May kanta, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kung ikaw naman ay nagwawagi, hindi ka dapat umaayaw. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, nakikita po ang ebidensya sa mga taong nagwawagi, hindi umaayaw. Pero sa mga tao na hindi nagtatagumpay na umaayaw, no? Sayang po. Dahil ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila na hindi nila ginawa yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Sila po ang lugi. And then ang panghuli. To grow gracefully. Sinabi po niya dyan, speak, God walk with you. That God will walk with you. So sa atin po, lagi natin tatandaan, ang Diyos po ay gusto niya na makita tayo na patuloy na nagiging aktibo. At ano nga ba yung source of our strength, no? Source na tayo'y makapagpatuloy ang samahan tayo ng Diyos. Sino sa inyo na ikaw ay sinasamahan ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Praise the Lord. Katakot ang lumabas sa totoo lamang po. Dahil kasama mo ang Diyos. Dahil kasama ko ang Diyos. Dahil binanggit kanina sa panalangin, ng Diyos ay hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya. Naniniwala po ba kayo na talagang ang Diyos ay hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya? Pangako po niya. Pangako niya yon na kailangan po nating panghawakan. So ang Diyos po, gusto niya na tayo'y makasama. Alam niyo po ba yung isang tao na mahal mo? Yung tao na mahalaga sa iyo, di ba? Gusto mo lagi tama. Ganun din po ang Diyos. Mahal niya po tayo, kaya alam natin na saan man tayo dapat pumaroon, kasama mo ang Diyos. Kasama ko ang Diyos at kailanman hindi siya aalis sa iyo.
kung hindi mismo ikaw ang aalis sa Kanya. Kaya nga, yung binabanggit ko kanina, nasabi nga ni Moses, ngayon ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na. Kaya ako'y huwag iiwan. Alam niyo ang totoo, nangyayari po ito sa buhay natin. Kapag tayo'y tumanda na, o tumatanda na, minsan, inililingat-lingat natin ang ating mga mata sa ating tahanan, sa ating mga anak. At iniisip-isip, no? Kung wala na kaya akong lakas, aalagaan kaya ako ng aking anak. Minsan nakakapag-isip po tayo ng gano'n. Tama po ba? Sa panahon na wala na akong magawa, mamahalin pa kaya ako ng aking anak? Mamahalin pa kaya ako ng aking asawa? At yun po yung panalangin ni Moses. Na tinitignan niya yung anggulo ng kanyang buhay, na sa kanyang pagtanda, sa kanyang paghihina, wala na siyang ibang masasandalan, wala na siyang ibang maaasahan. Lord, huwag mo naman akong iiwanan. Iwan ka man ng tao na minahal mo. Pero ang minahal mo na Diyos, kailan ay hindi ka niya iiwan. Ang mga minamahal natin minsan pero ang Diyos na yung minahal at aking minahal, kailanman ay hindi nang iiwan. Kaya sinagot po siya ng Diyos from Isaiah chapter 46 verse 4. Ako iyong Diyos. Iingat kita hanggang sa pumuti ang iyong buhok. Hallelujah. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko. Kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Kaya sa atin po, ito po yung magiging angkla ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Naniniwala po ako, kung ako'y ingatan ng Diyos ngayon at narating ko yung edad na to, kung ilang taon pa o kaya ilang buwan na lang ang natitira sa buhay ko, salamat sa Lord. Pero mayroon pong isang bagay na kailanman hindi ko ito'y pagpapalit at hindi ko kailanman pagsisisihan, iningatan na ng Lord yung aking kaligtasan, yung aking kaluluwa, yung pangalawang buhay na ibinigay niya sa akin nung siya'y aking tinanggap at nanampalataya sa Kanya. Yun po yung napakahalaga. Kaya sa atin po, ipakita po natin na sa ating pagtanda ay mayroon pa ring ikinaganda. Na hindi katulad ng iba na tumanda na sila na wala pang nagawa para sa Diyos. Pero naniniwala po ako na sa bawat mananampalataya ay kapakinabang ang iyong pagtanda dahil nga mayroon kang ginawa na maganda para sa ating Panginoon. Hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo. Grasya po ng ating Panginoon na tayo po ay tumanda. Dahil mayroong ikinaganda ang iyong buhay na yung para sa Diyos. Kaya sa atin po, hindi ko kailanman pinagsisihan na ako'y tumanda. Hindi ako kailanman tagsabi na walang silbi ang aking pagtanda. Alam ko, ang katawan na mayroon po tayo, na sinasabi ni Paul, ay nahihalin tulad lang sa isang kubo. Na ang kubo ay madaling masira.
madaling magbago. Pero sabi niya, pagdating ng takdang panahon, yung katawan na nasisira, dahil tulad niya nga, sa kubo ang ating katawan, ay hindi na masisira pagdating ng araw. Mananatili siyang malakas. Mananatili siyang maganda. Dahil ang Diyos ng panibagong buhay o panibagong katawan para sa atin bilang mga mananampalataya. Kapatid, sa Diyos, umasa. Sa Diyos, ibigay mo ang iyong buong lakas para paglingkuran siya. Ilang panahon na lang. Palapit na ng palapit. Ang ating at kapag kayo'y naipaghanda ko na ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa ating kinaroroonan. Hindi ito ang tamang lugar para sa atin. Pero sinusukat kayo ng ating Panginoon kung gaano katibay ang ating pananampalataya. Kaibigan, susubukan mo pa bang tumigil? Mo pa bang umatras? Ngayong malapit na tayo sa finish line. Kaya, ito isang paalaala sa atin. Kayo, ang napapaalalahanan. Ako mismo. Dahil sa personal nating mga kalagayan, sa pisikal na kalagayan mo, ang Diyos at ikaw ang tunay na nakakaramdam kung ano na ang iyong nararamdaman. Pero sa puntong iyon, patuloy tayong pinaalalahanan ng ating Panginoon. Grow old graceful. Hallelujah.